Magandang araw mga kaibigan, at sa araw na ito ang tampok ko pong video sa inyo ay nang ako'y nag-live ay pinasok ako ng aliporis ni Kibuloy. Siya ay nagipagsubukan una sa comment section and then napunta sa talagang on-call na bangayan. Napakaganda po ng natural talakayan dahil ito po ay may kinalaman sa ating pananampalataya. Kaya sa mga bago pa po sa aking channel, please don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. And Jeremy Brad, nga nung gipuri man ninyo si Mama Mary. Ayan ang tamang tanong. Yan ang tamang tanong. Ha? Hindi yung hindi yung saan nababasa sa Biblia. Bakit gipuri si Mama Mary? Wait lang. Tingnan natin talatang yun ha. Pag kayo tinanong dito, bakit pinupuri si Mama Mary? Ito yung sagot ninyo. Kawikaan 31:30. Ang sabi dito, ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Wow! Ano daw? Ang babae na natatakot sa Panginoon, gaya ni Mama Mary. Sure yan, sure. Ibang babae ngayon, puri daw, pero pumupuri daw sa Panginoon, natatakot daw sa Panginoon, pero salita lang naman. Pero ito talaga ang confirm na babaeng natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Siya'y pupurihin. Nga nung gipuri ninyo si Mama Mary, yon ang reason. Dahil siya natatakot sa Panginoon. Sabi sa Biblia, ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Nawa ay tumatak yan sa isip mo na kaya namin pinupuri si Mama Mary kasi siya'y matakutin sa Panginoon. Jeremy Renner, madami namang babae. Bakit si Mama Mary pa? Madami din namang babae na sumusunod sa Diyos. Sino ba ang sumunod nung sinabi ng anghel? Magdadalang tao ka. Sinong sumunod dun? Bakit layo nyo kay Mama Mary? Kasi Mama Mary ang pinakaunang tumanggap kay Kristo sa mundo. Ba't napakalayo nyo kay Mama Mary? Siya pinakaunang tumanggap. Magdadalang tao. Akalain mo magdadalang tao siya, wala siyang wala pa siyang asawang dadalang tao siya. Kahihiyan sa pamilya yun. Pero dahil ang anghel ang nagsabi sa kanya, naggaling sa Panginoon, ano sabi ng sa Mama Mary? Mangyari nawa ang kanyang nais. Mangyari nawa ang kanyang nais. Yun, nagbuntis siya. Diba si Joseph, iwan sana siya dahil sa nagbuntis siya. Wala pa nung kung ginagalaw dito, ba't nabuntis to? Nung nalaman ng anghel, kinausap sa panaginip. Sabi sa kanya, huwag mong iwan si Maria, pakasalan mo siya. Alam mo kung bakit? Kasi yan dinadala niya, sa Holy Spirit yan. Nagbuntis siya, dahil siya naliliman ng kapangyarihan ng Holy Spirit. At dahil dyan, ang ipapanganak niya, tatawagin yung Isus sapagkat ililigtas niya ang sangkatauhan. Napakalaking ni Mama Mary dyan. Akalain mo, naging bahagi siya ng propesiya. Saan? Mababasa sa Biblia na si Mama Mary ay naging bahagi ng propesiya. Yan ay nasa Isaiah 7:14. Sabi ganito, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi
at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Ano pa, maliban sa siya ay nakasama sa propesiya, tinatawag pa siyang ina ng ina ng Panginoon. Sabi ni Elizabeth, at ano't nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. Ina siya ng Panginoon. Kung ina nga ng mayor, ginagalang yun. Ina pa kaya ng Panginoon? But hindi nyo Siguro kung buhay pa nanay ni Kibuloy, mataas ang ang inyong respeto sa nanay ni Kibuloy. How much more sa nanay ng Panginoon? Ba't kayo nagdadalawang isip? Ba't nyo kinokontra? Ha? Ba't nyo kinokontra? Siguro yung asawa ni Kibuloy, ginagalang nyo. Siguro yung nanay ni Kibuloy, ginagalang nyo. Pero ang nanay ng Panginoon, ay mahirap kayong galangin yun. Nakapagtataka naman. Mukha naman yata hindi ka panipaniwala tapos proud kay OGC ka. Hindi ko alam kung sa kay OGC pinupuri ba si Mama Mary, hindi ko alam yon. Ang alam ko pinupuri doon, yung kanilang kinikilalang appointed son of God daw. Appointed son of God. Anong appointed son of God? Walang pwedeng mangyari na appointed son of God. There's no such thing as appointed son of God. Bakit? Bukod tangi lang si Kristo na bigatin God, bigatin son of God. Tapos, wala namang ibang sinasabi sa Biblia na yung kanyang pagkaanak ng Diyos, ipapasa sa iba. Ang sinabi lang sa 1:12, yung maniniwala kay Kristo ay binibigyan ng karapatan para maging anak ng Diyos. Maging anak ng Diyos. Pero yung mismong appointed na ikaw, bukod tangi, ikaw lang, walang sa Biblia. Walang ganun. Tapos, kung kalahin mo, sinumpa si Eli Soriano noon. hindi ako kinakampihan si Soriano Pero sinumpa niya. Lahat kayo na nasa samahan na yan, dating daan. If hindi kayo aalis dyan, dami kayo sa sakit niya. He will be inflicted with a very serious deadly disease he cannot overcome. Kalahin mo? Nagka-curse pala yung yung inyong at lately nakulong. Dami palang kalukuhang na ginawa. Kaya masasabi ko, kung pinupuri niyo si Mama Mary, better. Because you should do that. Biblically, ang natatakot sa Panginoon, kailangan purihin. Huwag kayong magreklamo. Bakit? Mama Mary lang ba? Si Mary lang ba? O hindi, isama si Elizabeth. Isama niyo. Purihin niyo si Elizabeth. Sino ba gusto niyong purihin? Wag lang yung nanay niyo. Alam ko hindi yan kasing banal ni Mama Mary. Wag lang yung nanay ni Kibuloy. Alam niyo, hindi kasing banal ni Mama Mary yun. Layo nun. Yung asawa ni... malayo yung malayo. May asawa ba si Kibuloy? May asawa ba si Kibuloy? Hindi wala akong naalalaman may asawa yun Wala. Kasi ang alam ko, yung narinig ko sa balita, kung sino-sino na lang Yun ang alam ko. Pero yung asawa niya, ewan ko, may asawa ba si Kibuloy? 12:46:50. Ipalabas mo sa screen, Brad, please. Sabi niya. Mateo 12:46:50. Sige, ate, labas. Mateo 12:46-50. Okay, ito sinasabi dito, Okay, no? Sabi dito, samantalang siya'y nagsasalita pa sa mga karamihan, narito ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nangakatayo sa labas at ibig nilang siya'y makausap. At may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid at ay nangakatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Ngunit siya'y sumagot at nagsabi sa kanya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Kung napanood mo yung The Chosen, yung TV series The Chosen, hindi niya tinatakbo yung nanay niya Actually, mahal na mahal ng nanay niya. Mahal na mahal niyang mama niya.
Mataas ang paggalang ni Jesus sa mama niya. Ayaw ba naman niyang ima. Tapos si Jose tawagin niyang aba. Ginagalang niya. Tapos kayo, makalapastahan kayo sa mama niya, ang tindi nyo. Matutuwa kaya si Kristo na yung ginagalang niyang ina, nilalapastangan ninyo? Ha? Matutuwa kaya si Kristo niyan? Yung ina niya, mahal na mahal niya, tapos kayo lalapastangan ninyo parang kung sino kayong mas banal sa nanay niya. Wala kayo sa kalingkingan ng kabanalan ng nanay niya. Oh. Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Ano bang ginawa ni Mama Mary? Tinanggihan ba niya ang kalooban ng ama? Tinanggihan ba niya ang kalooban ng ama? Wala. Tinanggihan ba niya ang kalooban ng ama? Sagutin mo nga yan, Renner. Gusto ko mabasa yung mo, yung comment mo. Sige nga, baki-comment nga kung ginawa ba ng kanyang ina ang kalooban ng ama? Kaya, nasa na si Renner. Renner, nasa na yung mo, yung sagot sa tanong ko. Si Mama Mary ba is tinanggihan ba ang kalooban ng ama o sinunod niya? Wala si Renner. Ang tunay na ina mo ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Madami namang mga ina na sumusunod sa kalooban niya. Bakit si Mama Mary lang? Okay. Sinong ina ang tinutukoy mong sumunod sa kalooban ng Diyos? Sige, bigay. Bigay mo. Sino ang inang sinasabi mo na sumunod sa kalooban ng Diyos? Sino? Bigay nga, Renner. Sige daw, Renner, bigay nga. Sinong ina ang tinutukoy mo na sumunod sa kalooban ng Diyos? Sige, bigay ka. Hintayin ko sagot mo. Magbilang ako hanggang 20. Pag hindi ka sumagot, i-remove kita sa channel ko. Hanggang 20 bilang ko, sumagot ka. 1. 2. 3. 4. Sagutin mo. Huwag mo paabutin ng 20. Tanggal ka sa channel ko. 5. Ayun na, ayaw ko yung nagkikipagsubukan. Pag ako ang nagtanong, ayaw naman sumagot. 6. Kasi bago tinatanong kasi, sumasagot kasi ako pag ako tinatanong eh. Ngayon, kung ayaw nyo sumagot, i-remove mo na lang kayo. Anong silbi ng nyo? 7. Sige, Renner. Sagot, Renner. 8. Mahaba ako. Matagal ako magbilang. Ay, hintay ko talaga kayo sumagot. 9. Sige, sagot na, Renner. Ayaw ko yung nagkikipagsubukan sa akin na kapag ginantihan ko ng tanong, ayaw sumagot. 10. 10 na ha. Ito yung aking sinasabing 10 warning. 10. Pagdating na ika-10, magwa-warning ulit ako. Sagutin mo yung tanong ko. Sinong ina ang tinutukoy mo na sumunod sa kalooban ng Diyos? Sinong ina? Ha? 11. Sige. 12. Sige na. 13. Tagal naman. Naipit na ang KOGC. Yan ang problema. Sa tagapagturo si Kibuloy, pag nabaliktad ng tanong, ipit na kaagad. 14. Tagal naman. Simple lang naman, ibigay mo lang pangalan. Sinong ina ang tinutukoy mo sumunod sa kalooban ng Diyos? Okay, ito na. Sa ating henerasyon ngayon, madaming mga ina na sumusunod. Hindi confirm yan. Hindi confirm yan. Ibigay mo ang pangalan. Ang hiningi ko yung pangalan ng confirm. Sumunod. Hindi yung sumusunod.
Ang daming sumusunod na nga palpak lahat. Bigyan mo ako ng pangalan na talagang sumunod. Na-confirm ha, nasa Biblia ha, sumunod talaga. 14. Kasi pag hindi sumasagot, kasi tuloy yung bilang eh, tuloy ang bilang. 15. Pag hindi sumagot, 16. Remove ka talaga. 17. Ako, malapit na. 3 na lang kulang. Matatanggal na to. Ayoko yung nakikipagsubukan na pag pinansin ko na bigla maduduwag. Ayoko yung ganon. Gusto ko, pag nakikipagsubukan, talagang banatan talaga, no? Banatan talaga. 18. 19. Isa na lang. 20. Paalam sa iyo, Jim Mariner. At hindi ka na welcome sa channel ko. Okay. Wala na siya. Bye-bye na. Hello. Hello, Brad. Hello, bro. Tinanggal kita, bro. Kaya mo sagutin yung tanong ko? Makakalo kasi, nag-drive kasi ako. Nakakapag-chat ka nga. Dami, bilis mo mga magkapag-chat eh. Tapos yung reply sa tanong ko, hindi mo masagot. Sige, sagutin mo yung tanong ko, bro. Sinong ina ang tinutukoy mo na sumunod sa kalooban ng Ama na ayon sa Biblia? Okay, sa ating panahon pala. Hindi. Huwag sa ating panahon kasi sa ating panahon walang sumusunod eh. Walang sumunod sa ating panahon. Sumusunod lang kaso pumapalya eh. Sige. Bigyan mo ako ng Sige. bigyan mo ako ng ina na sumunod talaga, confirm sumunod. Sino? Sige, ito na lang sabihin ko sa iyo, Brad. Ilagay na natin na walang ina na sumusunod sa kalooban niya, kundi si Mama Mary lang. Pero saan nababasa na sasambay lang si Mama Mary? Sino sabi sinasamba siya? Sino nagsabi sinasamba siya? Saan yung pruweba mo? Bro, saan yung pruweba mo sinasamba siya? Saan pruweba mo sinasamba siya? Saan mabasa 'yon? Hindi. Saan mababasa sinasabi mo? Si Mama Mary? Hindi, saan mo nabasa yan na sinasamba si Mama Mary? Hindi, kayo. Di ba sinasamba si Mama Mary? Wala ko naalala na si Mama Mary aming sinasamba na Diyos. Di naman namin Diyos si Mama Mary. Pero sa inyo kasi sinasamba daw. Bigyan mo ako, bro, wag mo kong anuhin ng chismis. Ang gusto ko confirm na sagot. Saan mo nabasa na sinasamba si Mary? Saan mo nabasa 'yon? Ba't wala kang mukha? Pinahihiya mo yung mukha mo? Ha? Pinahihiya mo yung mukha mo? Ba't walang mukha dong... Wala nakapag-makeup eh. Naku, kailangan pa pala mag-makeup ang lalaking ito. Wala nakapag-makeup. Kunwari pa to. Sige, bro, bigyan mo ako, bro. Bago ka mag-accuse, kasi babasa ako ng Aklat Katoliko, ha? Babasa ko Aklat Katoliko, ha? Tingnan mo, ha? Para mapatunayan ko yung... Nagpalabas ka naman kanina. Hindi, ito. Nakalagay naman doon. Babae naman. Ito, ha? Babasa ko, ha? Para maano natin yung tugma yung sinasabi mo sa iyo. Para matugma ba natin. Sabi to sa Aklat Katoliko sa Our Catholic Faith, ganito ang mababasa. Our Catholic Faith, page 220. Ang sabi dito, we do not worship the saints. We only honor them. Ulitin ko ha. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Ito ay galing sa aklat na Our Catholic Faith, page 220. Ang tanong ko sa iyo, saan mo nabasa na sinasamba namin si Mary? Sagot.
Wala nga yan sa Biblia, Brad. Wala nga sa Biblia. Kaya nga eh. Saan mo nga nabasa? Sabi mo kasi, saan sa Biblia sinamba si Mary? Ba't ka naghahanap sa Biblia? Alam mo naman palang wala. Kasi sinasampa nyo nga. Saan nga? Ang sinasabi sa aral namin, we do not worship the saints. Ano? Sige, Tagalogin mo nga yan. We do not worship the saints. Tagalogin mo. We do not worship the saint. Parehas din naman, ino-honor nyo. Masama ba i-honor? Bro, masama ba i-honor bro? Masama ba i-honor? Masama? Sagutin mo, masama ba i-honor? Ano problema i-honor yun? Masama ba i-honor? Sagutin mo. Pero yung sinasamba nyo, Hindi. may picture mama. Masama ba i-honor? Bro, Bro, sagutin mo, masama ba i-honor? Yes or no? Hindi masama i-honor, pero wag nyo Ayan, hindi pala masama i-honor eh. Ang tanong dyan bro, ang sabi dyan, we do not worship the saints. Ano sa Tagalog yan? Hindi worship sila. We do not. Nasa ibang bansa ka. Nasa Hawaii ka, hindi mo alam yan. We do not. Paki-Tagalog nga. We do not worship the saints. Paki-Tagalog nga. Nasa Hawaii ka eh. Imposible di ka nakakaunawan ng English. Sa Tagalogin mo bro. Sige, ang nakalagay dyan, ang nakalagay dyan, we do not. Ang nakalagay dyan, we do not, di ba? Pero ang tanong ko dyan, bakit kasi hindi, sabi ko Tagalogin mo bro. Bro, sabi ko bro, Tagalogin mo. Bro, ang sabi ko Tagalogin mo. Anong Tagalog nung we do not worship the saints? Anong Tagalog nun? Hindi sila pupurin. Ha? Yung worship, puri o praise? Ano yung bro, ano yung puri? Praise o kuan? Praise o worship? Oh, praise. Praise. Oo. O worship yan eh. Ba't hindi praise nakalagay diyan? Sa inyo, according sa inyo, ang sinabi mo diyan kanina, according din sa inyong Catholic na we do not, di ba? We do not worship, di ba? We do not worship. Hindi namin sinasamba. We do not worship. We do not worship. Hindi namin sinasamba. Ang tanong mo, saan mabasa na sinasamba? Yung tanong mo, salungat sa aming tunay na aral. Kaya nga ako nagtatanong. Kasi wina-worship nyo kasi. Ano wina-worship? Official na aral namin bro. We do not worship the saints. Kaya ako nagtatanong. Bro, wag mo kami pagbintangan ng maling haka. Kasi official na aral namin pinapakita ko sa iyo. We do not worship the saints. Pinalilitaw mo na nilalabag namin ang aming aral. We do not worship the saints. Hindi namin sinasamba. Tapos ang tanong mo, sinasamba. Bakit madami kayong... Ayun. Next time, magtanong ka. Huwag kang mag-akusa. Ang tanong mo kasi, may kasama ng accusation. Ang tawag doon, loaded question fallacy. Nagtatanong ka pa lang, may akusasyon ng kasama. Next time magtanong ka, ba't marami kaming rebulto? Ba't marami kaming santo? Sasagutin ko yon. Hindi yung mag-aakusa ka bago ka magtanong. Yan mo, naturuan pa kita. Mali yung ginagawa mo eh. Mali yung ginagawa mo. Tanungin mo muna kami, ba't namin pinupuli si Mama Mary? Ako sumagot kanina. Sabi sa Kawikaan 31:30, ang mga babaeng natatakot sa Diyos, kailangang purihin. Okay, sige. No. Alam mo yung talata na yan, Brad.
Hindi ko alam kung bakit dyan yung pinapunta si Mama Mary, kaya niya sinasamba di ba? Teka, Yan ba teka. Yan ba yan? May napansin ako. Kaya niya sinasamba si Mama Mary, di ba? Ano? Sa verse na yan? Ano? Ba kaya namin sinasamba si Mama Mary? Dahil sa verse? Dahil sa verse na yon? Di ba? Dahil sa verse na yan na binabasa mo. Sige, tanungin natin dito, ha? Di ba? Ating basahin yung mali. Ating basahin yung Kawikaan 31:30. Ano nakalagay dito, ha? May Ito. Ayan. Sabi dito, tapos yung yan o. Bro, ito sabi bro. picture pa sa rosaryo Favor. Mama Mary at saka si Cristo. Wait lang muna. Ito, basahin ko, ha? Hindi naman dapat, Wait, dapat sa sambahin. Ito, ang ingay nito eh. To favor is deceitful. Sabi sa Proverbs 21:30, favor is deceitful and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. We praised Mary, but we do not acknowledge her as God or goddess to be worshipped. We do not acknowledge Mary as a god or a goddess to be worshipped. We praise her because she feareth the Lord. Yan ang sabi dyan. Sana maunawaan mo. Huwag ka magbinta ng kasinungalingan. Di kita marinig bro, nakamute ka ba? Bakit yung pinay-perceive mo? Dahil ba sumusunod sa kalooban ng Diyos? Yan ang sinasabi. Yan sinasabi dapat kasi ang sasambahin niyo, si Kristo lang, di si Mama Mary. Sino ba nasabi sinasamba si Mary? Kaya kita hinahanapan nga eh. Kasi yung aming aral, we do not worship the saints. Tapos na yung we worship the saints, alin ang paniniwalaan ko? Yung aral naming we do not worship the saints? O ikaw mismo ang nagsabi we worship the saints? Saints si Mama Mary. Magibagsubukan ka sa akin. Labas mo yung sinasabi mong galing mo. Kung may galing ka. Sabi niya, we do not worship the saints, pero we do not picture kayo dyan. Ano ba? Ay, naku. Bakit meron kaming... Bakit may picture kayo ni Mama Mary? Kaya sa Rosario, may picture. Okay. Bakit pag may picture ba, wini-worship na? Kayo ba, wala kayong picture ni Kibuloy? Picture, Kayo ba, wala kayong picture ni Kibuloy? Ano naman, kung may logic ka lang. Hindi, meron ba kayong... Bro, sabi mo kasi, pag may picture, wini-worship na kaagad. Yan ang declaration mo ngayon eh. Pag may picture, wini-worship na kaagad. Ang tanong, meron ba kayong picture ni Kibuloy? Yes or no? Oo. Wini-worship nyo. Based sa arguments mo, wini-worship nyo. Huwag mo itago yung mukha mo. Huwag mo itago yung mukha mo. Lalaki sa lalaking usapang ito, huwag mo itago yung mukha mo. Para makita ko yung sincerity mo. Nag-end ang call. Nag-end ang call. Nakita lang yung mukha niya, nag-end na ng call. Yan ang problema. Bakit? Nauna kasi yabang. Straight to the point. Next time, bago humirit, dapat saliksik muna. Bago bumanat, saliksik muna. Kaya nang ginagawa ko ba? Halimbawa, may preacher nag-topic. Ibang sekta yan. Tapos, gusto ko siyang pasukin. Hindi ko agad papasukin yan. Pag-aaralan ko muna yung mga sinasabi niya. Then the next day, pag napag-aralan ko na yun, papasukin ko na kagad. Sabihin ko na kagad, bro, may tanong ako ba? Ano yan bro? Nung nakarang araw kasi bro, napansin ko, sabi mo, ito nawala. Ito, muling nagbalik. At tawagan ulit. Yan, muling nagbalik eh. No. Yan. Sige. Ano kasi, may tumawag. Sige, continue tayo. Sige bro, sabi mo kasi kanina, ang declaration mo kanina, kapag may image, may larawan, may picture, may litrato, sa'yo is wini-worship na.
inamin mo na meron kayong imahe ni Kibuloy. Wini-worship nyo rin ba siya? Ay, hindi. Hindi sa picture. Siyempre, ang worship namin ang Diyos sa pamagitan sa Kanya. Hindi. Sabi mo kasi kanina kung hindi namin dinudiyos si Mary, ba't meron kaming mga imahe? Mga picture? Oo, yan. O ngayon, dahil meron kayong picture ni Kibuloy, wini-worship nyo rin pala siya. Wini-worship namin, pero walang picture. Wini-worship nyo si Kibuloy. Wini-worship nyo si Kibuloy, pero walang picture, ganon. Ang Diyos ang wini-worship namin sa pamagitan sa Hindi. Kanya. Sabi Sabi mo kasi ngayon lang Narinig ko. Sabi mo kasi ngayon lang Kaya daw namin wini-worship si Mary kasi meron kaming mga picture. Sabi mo, wini-worship namin siya kasi meron kaming picture. Inamin mo rin, meron kayong picture ni Kibuloy. Wini-worship nyo rin siya. Diba? Wala. Ha? Walang picture, walang imahe. Walang imahe ni Kibuloy? Sinungaling to? Wala rin imahe ni Kibuloy daw. Hindi naman kami Katoliko. Ito talaga. Kayo sa inyong lugar walang imahe ni Kibuloy? Ang sabi sa Biblia, kahit sa kanto ka, manalangin ka, wala kang nakaharap doon. Hindi Sabi sa Biblia, wala kayong imahe ni Kibuloy dyan sa lugar nyo? Walang sinabi doon na Hindi. umarap ka sa mga report. Wala ba kayong imahe ni Kibuloy sa lugar nyo? Mga picture ba yan? Mga poster? Wala ba? Ay, meron. Meron. Ang tanong, dahil meron kayong picture ni Kibuloy sa mga poster nyo, wini-worship nyo ba siya? Ang Diyos ang wini-worship namin sa pamamagitan sa Kanya. Sa pamamagitan sa Kanya. Aking balikan yung basa namin, bro. Sa pamamagitan sa Kanya. Aking balikan yung basa namin. Pakinggan mo yung aral namin, ha? Next time, tumira ka dapat sa aral namin. Itong aral namin. We do not worship the saints. We only, sabihin, wala nang dagdag. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. We adore God alone. Yan. Sang-ayon ka ba sa aral na yan, bro? Hindi. Bro, sagutin mo, bro. Sang-ayon ka ba sa aral na yan o tutol ka? Bro, di ba may dalangin din kayo Hindi. Bro, sagutin mo muna, bro. Huwag ka munang umiwas. Sagutin mo muna. Sang-ayon ka ba sa aral namin na yan o tutol ka sa aral na yan? Ang paniniwala ko kasi... Hindi, sagutin mo muna, bro. Bro, wag ka munang lumiko. Hindi ko gusto yung kalabang nagkikipagsubukan, tapos pag kinumpronta ko na lumiliko, ayaw ko yun. Sagutin mong tanong ko, sang-ayon ka ba sa aral namin yan? We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Sang-ayon ka ba sa aral na yan o tutol ka? Sagot. Sige, ilagay na natin sang-ayon ako. O, di ba? Huwag tayo magbangayan dyan. Sang-ayon ako, ha? Huwag tayo magbangayan dyan. Sang-ayon ka lang pala. Di non-debatable na. So, ang tanong ko Huwag ka magbangayan. Sumangayon ka na. Wait lang, kasi ang narinig ko sa dalangin nyo kasi may Mama Mary. Ito, pakinggan mo, ano sabi namin sa aming dasal, Holy Mary, Holy Mary. Pakinggan mo muna, bro. Ito, sige, ito binabagay namin, bro. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Pray for us. Ibig ko bang sabihin, bro? Si Kristo dapat ang sabihan naming pray for us, Jesus, ganun, pray for us. Kasi ang amin kasi binabi kasi, bro, ganito, bro. Sige, bro, ang amin kasi, bro, ganito ang amin kasi, bro. Pwede pakita mo yung talata na Holy Mary. Ito. Yung sa aming dasal, Holy Mary. May nakalagay Holy Mary.
Walang talata yan, bro. Dasal Oh, din. Ang tanong mo kasi, yung aming binabanggit. Sabi mo kasi, ang binabanggit, dapat si Jesus lang. Hindi si Mary. O sige, pagbigyan na lang natin. O sige. O, sabi mo namin to, sa aming dasal, ganito. Holy Mary, Mother of God, pray for us, sinners, pray for us. Pwede ba naming banggitin kay Kristo yung term, pray for us? Bro, pwede ba namin banggitin kay Kristo yung term na pray for us? Bro, sagutin tanong ko, bro. Pwede ba namin banggitin kay Kristo yung pray for us? Alam mo, ha? Bro, sagot naman, bro. Kay Kristo kayo manalangin, hindi kayo Mama Mary. Hindi. Yung pray for us ba? Yung term na pray for us. Yung term na pray for us, kay Kristo ba namin dapat sabihin yung pray for us? Ganon. Ano ang dapat sabihin kay Kristo, bro? Bro, ano ang dapat sabihin kay Kristo? We pray to you o pray for us? Anong dapat sabihin kay Kristo? We pray to you o pray for us? Alam mo, simple yung logic eh. Kahit Bro, simple lang talaga ang logic, bro. Simple lang talaga ang logic ko, bro. Ang simple lang logic ko sa'yo. Ano ang dapat naming sabihin kay Kristo? We pray to you o pray for us? Pray for us. Pray for us. So, ibig sabihin, kay Kibuloy, wala ko yung sinasabi kay Kibuloy, Pastor, yung aking kamag-anak ba, na hospital, pwede nyo bang ipanalangin yung anak namin? Walang ganong request na prayer request, walang prayer request sa inyo? Bro, sa inyo bang Meron din, pero una-una. Okay. Sa Diyos So inaamin mo inaamin mo ngayon sa simba, bro. Bro, inaamin mo ngayon, bro, sa simbahan nyo merong prayer request, di ba? Prayer request kasi yung pray for us, prayer request yun eh. Pray for us, prayer request yun. Sa inyo merong prayer request. Sino ang nagpe-pray sa inyo? Sino nagpe-pray for prayer request? Siyempre, sa aming pastor. Kibuloy. Sige, Kibuloy. Oo. So, ibig sabihin sa inyo, okay lang, Pastor Kibuloy pray for us. Okay sa inyo yon. Pastor Kibuloy pray for us. Okay sa inyo yon. Oo. Nagrereklamo ka sa amin na Mary pray for us. Sa inyo, si Mama Mary. Sino bang mas banal? Bro, sino bang mas banal, bro? Si Mama Mary o si Kibuloy? Sino mas banal? Si Mama Mary o si Kibuloy? Ano bang ibig mong sabihin dyan? Di ba, Brad, hanggang ngayon, yung dalangin nyo ganyan, di ba? Pray for us, di ba? Hindi, bro. Si Mama Mary, so Bro, ikaw ba? Ang mga atake mo sa amin ay ibabaliktad ko sa iyo. Tapos bakit si Mama Mary? Kasi inyo, bakit si Kibuloy? Kasi inyo, bakit si Kibuloy? Hindi, ang ano ko naman, Brad, bakit si Mama Mary? Sa inyo nga, bakit na si Kibuloy? Kasi siya ang ginamit ng Diyos. Siya ang anak ng Saan Diyos. na prueba mo na ginamit siya ng Diyos? Ako, may prueba ako. Bro, may prueba ako, bro, na si Mary ginamit ng Diyos. Ikaw, asan na prueba mo na si Kibuloy ginamit ng Diyos? Saan prueba mo? Bigyan ka talata. Sige, showdown tayo, bro. Showdown tayo. Sa amin kasi, Mary pray for us, kasi si Mary ginamit ng Diyos. De. Wait lang muna. Na ginamit si Mama. De, wait lang muna, bro. Kasi nagkakano tayo dito eh. Sa amin kasi, meron kaming prayer request kay Mama Mary. Pray for us. Tapos sa inyo, pray for us, Kibuloy, ang prayer request ninyo. Ngayon, sa amin, ang tanong ko sa iyo, bakit si Kibuloy?
Ang sagot mo, ginamit siya ng Diyos. Bigyan ka nga ng talata, bro. Si Kibuloy ginamit ng Diyos. Bigyan ka talata. Kasi pagkatapos mo, ako bibigay naman na si Mary ginamit ng Diyos. Sige, showdown tayo dyan. Sino ang ginamit ng Diyos? Si Mary o si Kibuloy? Sige, showdown tayo. Ikaw muna mauna. Ibigay mo talata na si Kibuloy ginamit ng Diyos. Sige, go. Showdown tayo dyan. Magpakalalaki ka, huwag kang bumakla-bakla dyan. Sagutin mo. Yeah, wait lang. Kasi kung showdown tayo, sigurado panalo ako eh. May bakla-bakla ba ako sa'yo? Sige, ilabas mo. Ilabas mo ang talata na si Kibuloy ginamit ng Diyos kasi meron akong prueba sa Biblia na si Mary ginamit ng Diyos. Ang tanong mo kasi, bakit si Mary? Ang tanong ko naman, bakit si Kibuloy? Sa amin, ang aming prayer request na kay Mary, pray for us. Sa inyo naman, ang prayer request na kay Kibuloy, pray for us. Ang tanong mo, bakit si Mary? Ang tanong ko, bakit si Kibuloy? Ang sagot mo, ginamit siya ng Diyos. Sagot ko naman, ginamit siya ng Diyos. Dito tayo mag-showdown ngayon kasi ating mga sagot pare-pareho lang. Pray for us kasi ginamit siya ng Diyos. Ating sagot pare-pareho lang. Showdown tayo dito ngayon. Sino ba talaga ang ginamit ng Diyos? Si Mary o si Kibuloy? Sige, sa akin si Mary. Ikaw muna magbigay, Kibuloy. Bigyan ka talata si Kibuloy. Brad, Huwag ka nang palusod dyan. Sige, pakita mo na lang yung ano mo, yung galing mo. May talata ako, si Mary ginamit ni Lord. Ikaw naman, si Kibuloy sa'yo. Sige, yung Luke 22:29. Luke 22:29, si Kibuloy yung nasa Luke? Kasi mo yung Luke 22:29 sa English. Hindi, si Luke yung nasa Luke, bro, si Kibuloy yan? Bro, yung sa Luke, bro, si Kibuloy yan nasa Luke, bro, o si Pedro? Bro, yung nasa Luke 22, bro, si Kibuloy yan o si Pedro? Sagot. Yung lahat na nag-appoint sa kanya. Kung mabasa ko si Pedro, tinutukoy dyan. Yung lahat na in-appoint ng Diyos, yan, pwede. Sa Luke 22:29. Sige, basahin mo. Hindi, kung mabasa ko si Kibuloy, si Pedro kausap dyan. Wala naman akong problema dyan. Huwag kang kumuha ng talata na hindi tugma sa pinag-uusapan. Tangina naman ang utak mo. Bakit para sa ating ngayon? Huwag kang kukuha ng talata na hindi tugma sa pinag-uusapan. You're taking the verse out of context. Bigyan mo kong talata na tumutukoy ka kay Kibuloy. Kasi itong 22, kung itutuloy mo sa 31, 32, si Pedro kausap dito, hindi naman si Kibuloy eh. Masahin natin ha. Tingnan nyo ha. Ang tinutukoy dito, si Pedro, hindi si Kibuloy. Tanaw to sa kasinungaling nito. Masahin natin ha. Lucas 22, huli kaagad. Ating simula sa 29, ating ituloy sa 31, 32. Tingnan nyo ha. Sinong kausap? Kung paanong ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon din naman binibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Kaya kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian, at kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 lipi ng Israel. Simon, Simon, makinig ka! Hiniling ni Satanas na subukin kayo, tulad na ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipas sa mga trigo. Subalit inadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya, at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Tanong, sino ang tinutukoy ng talata? Si Kibuloy o si Apostol Pedro? Sagot. Sagot bro. Huwag kang mag-mute. Ang nakalagay dyan si Simon, di ba? Si Simon ba yan ba si Kibuloy? Si Simon ba si Kibuloy? Yes or no? Oh, sige. Ayan sagot ko, si Simon. Hindi, tanong ko. Pero ito ang kalakaran. Si Simon ba ay si Kibuloy? Yes or no? Brad, sa ating henerasyon ngayon, wala kang bro, sagutin mo bro. Tingin mo. Sinong Simon ang kausap? Sinong Simon ang kausap ni Kristo rito?
Si Kibuloy o si Pedro? Pero, hindi nga siya si Simon. Sagutin mo, bro. Sinong Simon ang kausap dito ni Kristo? Si Pedro alam mo, Brad, o si Kibuloy? yung talata na yan, wala pa kasi wala pa si Pastor si Kibuloy dyan. Ngayon, eto, ang sabi ko sa iyo, bigyan mo ko ng talata. Bro, Si Kibuloy dyan. ang sabi ko sa iyo, bro, bigyan mo ko ng talata. Bro, ang sabi ko sa iyo, bigyan mo ko ng talata na si Kibuloy ginamit ng Diyos. Huwag mo kong bigyan ng talata tumutukoy kay Pedro. Bigyan mo talata tumutukoy kay Kibuloy na klaro na walang makakatutol na si Kibuloy talaga tinutukoy dyan. Bigyan mo ko talata na si Kibuloy ginamit ng Diyos. Kasi ako, meron akong talata. Si Mary ginamit ng Diyos. Meron akong talata dyan. Sigurado ako dyan eh. Ikaw na lang, problemahin mo yan ngayon. Sige, sa Revelation, Revelation na naman. 21:7, sige, pakita mo. Revelation 21:7 na naman. Inangkin niya ni inangkin niya ni Manalo eh. Okay, sa Revelation 21:7. Hindi ba ginamit niya ni Manalo? Ginamit niya ni Peris. Sige, ating simulang basa sa Revelation 21:1 para malakita ninyo kung si Kibuloy bang tinutukoy ha. Sige, Revelation 21:1 patungong 7 para di tayo ma-out of context. Okay, 21:1 tayo magsimula. Sabi ganito, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala nang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Diyos mismo makapiling nila at siya magiging Diyos nila. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan. Uy, wala na palang kamatayan sa lugar na ito. Dapat kung ito ang Davao, wala nang namatay sa Davao ngayon. Diba? Pag may namatay, hindi ito ang Davao. Next. Wala nang dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang mga dating mga bagay. Wala na bang dalamhati at pagtangis at paghihirap sa Davao? Kung ito yung Davao? Meron eh. Bagsak. Next, 21 verse 5. Pagkatapos sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo ang ginagawa kong bago, ang lahat ng bagay, at sinabi niya sa akin, isulat mo, sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi rin niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega. Teka. Si Kristo to nagsasalita rito, hindi naman si Kibuloy to eh. Hoy, ito, pinagloloko mo ako ah. At taka, nawala. Nawala. Hoy, ba't ka nawala? Wag kang wala-wala, tawagan kita ha. Ikaw ba wala-wala kay gagamit ka talata out of context eh. Kala mo di kita mahuhuli? Sinungaling kang tao ka ha? Sige. Sinungaling ka eh. Tawagan natin ulit. Gagamit talata, di naman siya tinutukoy. Sabi ko, yung siya tinutukoy. Sige. Hello? Nawala na si Algel Pagara. Ayan ang sagutin. Hello, bro? Hello, bro? Hello? Sagot naman dyan, bro. Hello? Oy, sagot. Sagot naman, bro. Go ahead. Ayaw ko sagutin. Bro Ariel, sagot naman bro Ariel.
Nag-i-enjoy na tayo eh. Huwag mo naman akong bitinin. Ariel Bagara, sagot na. Tawag ako ulit sa'yo mamaya. Sabi ni Ariel Bagara, mahina ang signal dito. Nasa Hawaii daw siya. Ano bang oras sa Hawaii ngayon? Tingnan natin ha. Hawaii, Hawaii time. Yeah, Hawaii time now. Hawaii time now is 5:47 p.m. Maliwanag pa. 5:47 p.m. Kasi sabi niya kasi sa atin to umaga, sa kanya sa doon gabi. So, kina-confirm ko lang, ba't maliwanag dyan? 5:47 p.m. maliwanag pa nga. Okay. So, nawala bigla. Nakinig na lang siya. Di ba sumagot? Di sumagot. Bakit gano'n ang mga protestante kapag nasusukol bigla nag-i-invisible? Sabi ni Silvia Roa. Judith Trebong, asa ang kaya niyang kausap mo bro? Asa ang kaya niyang kausap mo bro, JD? Ewan ko sa kanya. Di niya naririnig? Sander. Alpha and Omega kay Ruben Nicleo sa dinagat. Linda Tata Camilo, ay nako kay OGC talaga patuga-tuga na anagani sa kulungan ng founder. Maliwanag pa, 9 p.m. magdown ng sun. 9 p.m. wala magdown ng sun pala sa Hawaii. 9 p.m. pa magdown ng sun. Ganun ba yun? Okay. So, sabi ni Michael Babia, Papa Pedro. Sabi naman ni Linda Tata Camilo, ay nako, okay. Si Judith Rabong, yari ka na naman dyan ngayon. Ikinapit si Kibuloy sa talata. Mahiya naman siya. Hinan nyo ha? Yung mga banat niya sa akin, pag sa kanya binaligtad, wala siyang sagot. Bakit nyo pinupuri si Mary? Sabi kasi sa Kawikaan 31:30, purihin ang mga taong babaeng may takot sa Diyos. Bakit? Dami namang babae, ba't si Mary lang? Meron ba? Bigyan mo nga ako ng pangalan. Sa panahon natin ngayon, marami sumusunod. Sino yung na-confirm mo sumunod talaga? Sino? Bigyan mo ako. Ina na sumunod talaga. Bigyan mo ako. Wala na ibigay. Next. Ano naman yung nangyari? Tinanong ko pa siya tungkol doon sa niya. Sa amin kasi prayer request yan. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Prayer request yun pray for us. Sa inyo bro, mayroon bang prayer request? Sabi niya, meron. Sino nagpipray? Si pastor. Ha? Sino nagpipray? Si pastor? Natawa ako doon. Sino nagpipray ng inyong prayer request? Si pastor. Sabi niya, yun na nga. Bakit si Mary pa? Sabi ko naman, si inyo rin. Bakit si Kibuloy pa? Sagutin mo rin niya kasi binabaliktad ko sa kanya yung tanong niya para ma-realize niyang palpak ang tanong niya. Sige. Bakit si Mary pa? Bakit si Kibuloy pa? Sabi ko naman, sabi niya, kasi ginamit siya ng Diyos. Ang ganda ng karugtong niya. Di ako rin, dun ako dudugtong. Sa akin na yun. Sige, si Mary kasi ginamit siya ng Diyos. Ngayon, sa ating dalawa, sino talaga ang may record na ginamit ng Diyos? Si Kibuloy o si Mary? Dito tayo mag-showdown. Ito yung magandang showdown. Ilabas mo yung talata mo na si Kibuloy ginamit ng Diyos. Ilalabas yung talata ko na si Mary ginamit ng Diyos. Alam ko may talata ako, sigurado ako dyan, 100%. Ikaw kaya, sigurado ka ba 100% na meron kang talata si Kibuloy ginamit ng Diyos? Naglabas ng unang talata. Ang unang talata binigay, Lucas 22, si Pedro kausap. Si Pedro kausap. Bakit? 29. Sinong kausap dyan? Si Pedro o si Kibuloy?
Inamin niya si Pedro. Si Simon. Yang Simon na yan, si Kibuloy ba yan? Si Pedro. Wala, paano ba nawala pa si Pastor Kibuloy eh? Alam nyo, kahit sino pa kayo magipagsubukan sa akin, mga lipols kayo ni Kibuloy, wala kayong panama, kasi yung sa inyo, puro lang claim. Ha? Kalain mo ba naman? Yung kay Pedro sinabi, itinatapon kay Kibuloy. Walang pinagkaiba kay Soriano. Lucas 21:15, Soriano daw katuparan daw nun. Eto, nako. Si Kibuloy daw, nagkamali. Bro, you're using the verse out of context. Dapat contextual tayo. Dapat walang makakatutol. Si Kibuloy ang tinutukoy. Bigyan mo akong talata na ganyan. Tumakbo sa Revelation 21. Si Kristo palang nagsasalita doon. 21:6. Sabi niya kasi 21:7. Sabi niya, di ba? 21:7. Tuloy 21:7. Ano sabi dito? Sinabi rin niya sa akin, ako laganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. 27. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya'y na may magiging anak ko. Ang daming nagtagumpay. Ang mga apostol nagtagumpay maliban kay Judas Iscariote. Hindi yan pwede mo ipahig kay Kibuloy yan. Si Kibuloy hindi nagtagumpay, nakulong nga eh. Straight to the point. Si Kibuloy nakulong, sabi mo nagtagumpay sa kulungan, kako. Nakulong. Bakit nakulong? Napatunayan. Beyond reasonable doubt, kaya nga nakulong eh. At ang tanging para na lang para makalaya, siguro yung ano niya, pagtakbo sa Senado. Ano kaya batas ibibigay ni Kibuloy? Kung sa kanya sa Senado yun. Tingnan nyo. Kasi ano kasi, kung ikaw kasi ano ka, ikaw ay bahagi na ng gobyerno, meron kang immunity sa mga mga ikinaso sa iyo, meron ka immunity. Kibuloy, kung kailan pa nag-apply ng Senado, doon pa sa panong nakulong siya. Nung nakalaya siya, wala naman siyang plano tumakbo sa Senado eh. Wala siyang plano tumakbo sa Senado nung siya nasa laya pa. Nung nakakulong na, naisipang pumasok sa Senado. For what? Para makalabas sa kulungan. 21:7, ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako ay magiging Diyos niya at siya naman magiging anak ko. Ako ay magiging Diyos niya at siya naman magiging anak ko. Sinong kausap dyan? Si Apostol Juan. Ang mga apostol, nagtagumpay ang mga apostol, sigurado ako dyan eh. Nagtagumpay sila. Nagtagumpay sila, si Kristo naging Diyos nila. At sila ay naging anak ni Jesus. Buhay pa nga sila, sinabi sa ni Jesus, anak eh. Mga anak. Ang apostol, sure ako, natagumpay mga apostol dyan. Si Kibuloy, ang alam ko, nabigo yun. Bakit? Nahirapang i-prove yung kanyang stand. Ayun, nakakulong, nakabilanggo. Ang lakas ng loob ng mga membro ni Kibuloy, ano? Ang lakas talaga ng loob. Grabe talaga sa pakapalan. I-insist nyo sa amin yung ninyo. Nakakulong na nga yan. Nakakulong. Iba ang proseso sa ating panahon sa kanilang panahon noon ni Kristo. Baka sabihin kasi, si Kristo, hindi ba inusig din yun? Hindi ba dinakip din yun? Ibig sabihin ba may kasalanan yun? Baka sabihin nila ganun. Tandaan nyo, sinabi ni Pilato, nakita niya na walang kasalanan si Kristo.
Kaya siya kumuha ng Barabas na siyang palalayain para ang tao makapagpili ang tao. Alin ang gusto niyong palayain ko? Itong si Jesus, wala namang ginawa sa inyo, kundi ang mangaral lang naman? O itong si Barabas na purwisyo sa lipunan? Pumili kayo sa dalawa. Sinong gusto niyong palalayain ko? Itong isa na nangangaral lang naman ng salita ng Diyos? O itong isa na purwisyo sa lipunan? Sino ang pinili ng mga hangal? Yung purwisyo sa lipunan. Noon, okay lang yun kasi yun naman ang nasa propesya eh. Kailangan naman niyang danasin yun. Isaiah 53. Yung desisyon ng mga Hudyo, mas pinili nilang palayain ang purwisyo sa lipunan. Kaya niya nakita na ano to? Iba ang process dati. Nakita ni Pilato na mas pinili ng mga, kung kumbaga ako si Pilato, walang common sense to eh. Mas pinili ba naman na palayain yung yung purwisyo sa lipunan, yung sakot sa lipunan? Tapos itong nangangaral lang naman sila Diyos, ilang ipapakulong, ipapapatay pa, pakos sa cross. Ayun, ginawa ni Pilato, kumuha ng tubig. Ritual yun. Wala akong kinalaman dito. Kaya labas na ang Roma doon. Wala akong kinalaman dito. Kagustuhan nyo ito. Kaya ang sinabi ni Pablo, si Kristo pinatay ng mga Hudyo. Romano ang pumalo, Romano ang nagpako, pero ang pumatay Hudyo. Bakit? Sabi ng mga Hudyo, kami at ang aming mga anak ang siyang mananagot sa kanyang kamatayan. Kaya sabi ni Pablo, si Jesus pinatay ng mga Hudyo. Iba ang proseso noong una sa panahon natin ngayon. Sa ating panahon ngayon, wala nang ganyan. Na mga tao, pipitan mga tao, ikulong yan. Tapos sasabihin ng gobyerno, wala siyang sala. Hindi siya pwedeng makulong. Kailangan ikulong yan. Kami mananagot, ikulong nyo yan. Wala nang ganyan sa ating panahon ngayon. Sa ating panahon ngayon, due process na. Kahit na ilang milyon kayong magsigawan na ikulong ang isang tao, kung nakita ng gobyerno, ng Senado, na walang sala ang taong yan, hindi talaga yan makukulong. Pero pag napatunayan beyond reasonable doubt, ayun si Kibuloy. Ang lakas ng loob nun. Talaga lakas sa loob ng yan sa akin si Kibuloy. Ayan po at yun po ang nangyaring banggaan sa pagitan ko at saka sa isang alipores ni Apollo Kibuloy. Abangan po ninyo mamaya konti. Meron tayong live sa Straight to the Point kung saan may tatalakayan na naman tayong mga issue. Ito po si John Doe Alabado. Sa akin po sa inyo. Maraming salamat po at please don't forget po to subscribe my channel. Maraming salamat po and bye-bye.